Okay, thank you Lord, thank you Jesus. Good morning everyone. Ano po, yung mga kids natin, ano po, tatama po ba sa itaas po sila? So, pakiano na lang po natin yung mga kids church natin, okay? So, thank you so much sa very powerful na worship na naranasan natin. Ilan po yung na-bless po sa worship team natin? Okay? So, sa team na nag-lead ng worship kanina, kakantahin uli natin lahat yan. Hindi yung tatlong kanta sa huli, ha? Pwede ba? Ano po, hayaan natin talagang bumaba yung presence ni God. Kasi may special na gagawin si God sa bawat isa sa atin. Actually, gustong-gusto ko po ang mensaheng ito na grabe po natin gustong i-share sa bawat isa. Kasi we are praying na, Lord, bigyan mo naman kami ng word. Wag lang yung basta, Lord, talaga may narinig lang kami, pero walang masyadong dulot sa buhay natin. Yun po yung prayer ko po. Lord, kapag wala na po kayong medyo magandang sasabihin o dadaloy sa atin, wag na lang po. So, ang prayer ko po talaga yung uwi tayong busog talaga sa salita ng ating Panginoon at mas lalo nating makikita, very powerful talaga ang word ni God. Okay? Ay, anak yung cursor natin. Next Sunday will be our First Fruit Festival. Ulitin ko po, First Fruit Festival. Hindi po Press Fruit Festival. Dati po kasi may nagdala ng mga sariwang prutas dito. Pero pwede rin naman. Pwede rin naman na hindi naman po masama yon. So, it will be a great and an exciting event. Kasama natin yung mga outreaches po dito. Gawin po natin talagang parang pistang Kristiyano. Ano po? Yung talagang ayusin po natin, ano po, yung mga ushers natin, naka-uniform na magbubukid, nakahubad, ano po, hindi nakahubad, talagang parang Pilipinyana ang dating, may mga konti tayong pagsasaluhan. So, I will ask yung team natin po, ano, para at least maging festive talaga po yung dating po natin, okay? Meron ba akong first fruit dyan? Okay, sige, mamaya po yan, okay? I-explain pa po nating mabuti yan, okay? Ang concern po natin sa first fruit ay ito, ano po, this coming Sunday, ang first fruit natin, may tatlo tayong in a sense, parang beneficiaries, ano po. Magbibigay po kayo, kasi mga kapatid, ano, ang first fruit, ayoko po maging kabigatan nyo po ito. Ang first fruit natin is more than your tithes. May tatlo tayo nabibigyan. Ano po? Number one is yung abutin ang pangarap, na ito po yung tumutulong ngayon sa mga kabataan na magpaaral po ngayon, abutin ang pangarap. Pagkatapos yung itatayo natin building sa Matantubig, ano po, building the house of God, kasama po yan. Pagkatapos po yung mga outreaches, pwede po nyong isulat kung magkano po yung gusto nyo pong ibigay sa abutin ng pangarap, ano po, kung 10 piso yan, 350 sa ganito, o wag naman 10 piso po, ano. So yung ganyan po, kayo na lang po, magbibigay pa ho tayo ng instruction, pero get ready. Kung inilalagay lang sa inyo po, walang problema. Abutin ng pangarap, okay lang din yun. Kung sa building, kung sa mga outreaches, wala pong problema. Kung ano po yung maibibigay ninyo, ano po, ito po yung natin, regalo po natin sa ating Panginoon. Okay? Mamaya explain ko pa pong mabuti yan para po talaga mas mapaghandaan natin. First fruit. Sabi natin lahat, first fruit. Unang bunga, pinakamainam na bunga. Ang problema ko lang, paano kaya tayo makapagbibigay ng pinakamainam na bunga kung hindi naman mabunga ang buhay natin? So ang concern ko po ngayon, hindi lang yung makapagbigay kayo. Ang panalangin ko po, maging mabunga ang buhay nyo. Maging mabunga ang buhay ng bawat isa. Hindi naman po ako para nagda-doubt, pero totoo yun, madaling maging mabunganga. Ano po, mabunganga is madaldal, ano po. Pero yung maging mabunga, maging fruitful, paano kaya natin ito gagawin? Ano po? Kasi easy na lang magbigay ng pinakamainam na bunga kung ang buhay natin ay mabunga. Sino po sa atin dito nais po talagang sa taong 2024 ay maging productive, fruitful, at mabunga ang kanilang buhay?
Amen? Kaya nga po, may ibibigay po ako sa inyo na step-by-step principle, para paano talaga maging mabunga ang buhay natin. Ayaw natin yung lilipas na naman ng 24, walang nangyari, dadaan ng 24, wala na naman tayong ipon, 2024, break even. Hindi po ba napakaganda? Ang pagiging mabunga po, sa totoo lang, yung nagbibigay ka na hindi naapektuhan yung sarili mong budget. Yung nakatutulong ka at nakapagbibigay kaya na sobra-sobra na hindi ka ninenervyos na baka ka maubusan or baka ka mawalan. Hindi po pagiging mabunga yung pambayad mo sa Meralco, ibinigay mo sa Panginoon. Ay, hindi ho matutuwa po ang Diyos. Mapuputulan kayo ng kuryente pagkatapos sisisihin pa natin ang Diyos. Hindi rin pagiging mabunga yung tuition fee ng anak mo, pinantulong mo sa ibang tao, ngayon hindi makapag-aral yung anak mo. Hindi po ganun. Ano po yun? Kamangmangan po yun. Hindi po yun sacrifice. Hindi gusto ng Diyos na ibigay mo yung mga bagay na panggamit mo sa pangangailangan mo. Kaya ang term talaga natin pagiging mabunga, meron akong sobra-sobra na kahit ako magbigay, hindi ako mauubusan. Can I hear amen? So, ganun lang po, Pagkatapos, sasabihin pa naman, nagsakripisyo ako Pambayad nga ito ng binigay ko sa Panginoon. Oh, wag naman pong ganun. Wag po. Ako po, ayoko pong dumating ang pagkakataon sa buhay natin na parang ninanakawan tayo ng simbahan o inuuto in a sense. Wala ho tayong balak kailanman na ganun. So again paghandaan natin yung ating First Fruit Festival this coming January 28, 9 a.m. Abutin ng Pangarap, Buildings God's House, and Praise Church. Pray muna tayo. Holy Spirit, we ask for your enlightenment. Holy Spirit, we ask for your empowerment. Unless na kumilos ka sa amin, hindi ho namin maintindihan masyado ang mensaheng ito. Ikaw ang author ng Bible, kaya Panginoon, turuan mo po kami na walang masasayang na salita na gusto niyo po, O God, na aming marinig. And Lord, we will not be satisfied na makapakinig lamang, pero madidisturb yung puso namin na meron kaming kailangan gawin, na may kailangan kaming i-practice after hearing this message. Thank you so much, O God, and we commit our time together, Lord, even hanggang sa group huddle, pagpunta sa mga outreaches, in Jesus' name. Amen at amen. Kung gusto mong maging mabunga ang iyong buhay, eto po yung ilang bagay na pwede mong gawin. Number 1, magsasama ka sa mga taong productive. Hindi ka magiging productive kung lagi mong sinasamahan yung mga taong wala rin. Hindi ko sinasabing huwag ka nang makipagbarkada. Pero kung gusto mong maging mabunga ang buhay, matutong sumama ka sa may nangyayari sa buhay. Otherwise, maghahatakan lang tayo sa ibaba. Naghahanap ka lang ng inspiration. Bakit? Ako lang ba mahirap? Ako lang ba puno ng utang? Walang mangyayari sa buhay natin kung ang laging sinasamahan natin ay ang katulad din natin at meron lang ding alam katulad natin. So number 1 practical idea na pwede natin gawin if you want to become productive, magsasama ka sa mga taong alam mo mabunga. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo po kung mabunga. Tingnan nyo po yung likod ng katabi nyo po kung may bungang araw. Mabungang araw, po? Malamig pa naman ngayon, hindi pa sisibol yan, sa tag-araw yan. So, ang point natin is, kung gusto ni Architect Arvin Chua, na mas magaling pang maging architect, magsasama siya sa mga eksperensyado na arkitekto. Hindi naman yun sa nagsisimula din. Mas matutulungan mo yung iba nagsisimula kapag humusay at gumaling ka na. By the way, mga kapatid, ang biyaya at pagkapala na ating tatanggapin ay hindi hiwalay sa kung paano bumubuti ang ating buhay. Pag wala tayong nalalaman, pag hindi nag-i-improve ang buhay natin, wala rin pong pagpapala, bagong pagpapala na darating sa ating buhay. So, magsasama ka sa mga taong productive sa buhay. Kung sa trabaho mo, kung sa community mo, kung sa cell group mo, invitein mo talaga yan. Invitein mong makipagkapi ka sa kanya, pero huwag siya ang pagbabayarin mo. Ikaw. Ikaw na nga yung magtatanong, ikaw na nga hingi ng tulong. Mamaya-maya, inutangan mo pa. Huling pagkikita natin ito sa buong buhay natin.
Ano po? So, mga kapatid, we want to honor yung galing at husay ng ibang tao. So, pag tinitingnan ko po sa kasaysayan, sa Bible, ang isa sa pinakamatinding productive na leader, si Nehemiah. In 52 days na itayo niya ang Wall of Jerusalem na itinayo ito sa pamagitan ng napakahabang taon. Kaya minamak siya ng mga tao, ano itatayo mo, kulungan ng aso? Pero in 52 days na itayo niya at ang kaibahan pa, he is not an architect. He is not an engineer nor a contractor. He is a cupbearer na inutusan ng Diyos, binigyan ng assignment na itayo ang dangal ng Jerusalem, itayo ang karangalan ng Jerusalem sa pamagitan ng pagbibuild ng wall. Mga kapatid, in 52 days, grabe, may nangyaring maganda. Pero kapag titinan ko, wala nang tatalo. Sa pagiging productive at pagiging fruitful, walang iba kung hindi ang ating Diyos. 6 days niyang nilikha ang mundo. In 6 days. 6 days, lahat ng kailangan natin para may mabuo, create niya. In 6 days, kaya siya na mahinga. May nagawa siya. Ang hirap yung puro pahinga, wala ka naman nagawa. Ulitin ko po, 6 na araw siyang nagtrabaho, 6 na araw siyang nag-create, 7 na mahinga siya. Ang daming Pilipino, wala pang ginagawa, gusto nang mamahinga. Wala pang ipon, gusto nang magbakasyon. Sobrang gustong-gusto natin yung lifestyle na hindi tayo nahihirapan at gusto nating yumaman sa buhay. Hindi po mangyayari yun. Si Jesus, si God, 6 days nag-work. Grabe po yan. Bakit kaya hindi na lang no sinabing God created the heavens and the earth and Adam? Hindi po eh. Galing lang po dito po, Genesis chapter 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Bakit hindi sinabing again? Sa pasimula, ang Diyos ay mabuti. In the beginning, God is good. And all the times, God is good. But hindi sinabing in the beginning, God is great. But hindi sinabing in the beginning, God is righteous, holy. Bakit sinabing in the beginning, God created? Kung kayo po, minsan lang po kayong ipapakilala. Halimbawa, sa Pangulo. Ano po yung gusto nyong matandaan ng Pangulo patungkol sa iyo? Kaya nga po, mga kapatid, mahalaga yung sa simula pa lang, pag nabigyan ho kayo ng pagkakataon, galingan nyo agad kahit magaling ka. Pagkatapos, sa unang pagkakataon, nakita ka ng mga tao, ang naalala sa iyo, yung hindi mo ginalingan, yun na yung matatatak sa isipan ng tao. Sa unang pagkikita mo, parang ang rude naman nito, mambastos naman nito, yun ang matatandaan sa inyo po ng tao. Pero sa unang pagkakataon, nakita ka, napaka-generous, natatandaan ng tao, that man, that woman is generous. Mahalaga ang unang pagkikita. Sabi nga natin yon, mahalaga ang unang pagkikita. Okay? Talagang first impression last ho talaga yan. Ano po? In the beginning, God created the heavens and the earth. Napakahalaga na ipinakilala ni God that He is creator, He is creative. Kaya alam nyo ho, noong nagpapasimula ang Praise Church, PCF pa noon eh. Ang mga tinignan na nating simbahan, Victory, CCF, JIL. Kasi kung nagpapasimula akong maliit, edi ang tingnan mo na yung malaki. Para in the future, eto yung titingnan natin. Ano po? Hindi yung hinanap mo, nasaan ba yung simbahan na wala nangyayari? Nasaan ba yung simbahan na napakagulo? Yung ilat kaputo lang sila nag-aaway-away. Hindi po yun ang hinanap natin. Dito grabe, no? In the beginning, God created the heavens and the earth. Ang kasunod is, pagkatapos sinabi ng Diyos, let us create man in our own image. Kung ako manlilikha, magkikreate din tayo na manglilikha. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad, at gumagapang.
Hindi nagkataon in the beginning God created the heavens and the earth na unang-una pa lang ipinakikita ni God, nilikha tayo ng Diyos para may gawin. Nilikha tayo ng Diyos para may makreate, para may mabuo. Amen? Kaya nga yung idea, sabi ko nga po, no, bilang mga tao, ilan sa atin nakaka-relate dito? Ang saya-saya mo pag may natatapos kang isang bagay. At kapag may natapos kang isang bagay, hindi ka masisiyahan na ang sasabihin mo, ayoko ng kumilos, mamaya-maya pag natapos mo ang isang bagay, mag-iisip ka uli, ano ang pwede ko pang gawin? Wala ho ako nakitang fulfilled na tao na walang na-accomplish. Wala po. There is always a sense of fulfillment kapag may natatapos, may nagagawa tayo. May natututunan po ba tayo? Basta okay lang po sa akin na pag naantok kayo, meron po kaming pinamigay na karayom sa Asher po, susundutin lang po kayo sa tagliran para magising po. God created us to create. God is created us to build. God created us to create. Kaya nga po, ano yung matatapos natin itong 2024? Ano yung may accomplish natin noong 2024? Ano po? Tingnan nyo po ganito raw muna ang pagkakalikha ni God para mas maunawa natin. Yung langit, yung mga buwan, araw, bituin, ang tawag dyan, creation. Ang tawag sa mga hayop, sa mga animals, creatures. Pero ang tawag sa iyo, sa babae at lalaki, creator. Because none of creation and creatures can create something. Ang meaning daw po ng creatures or hayop is kung ano siya, iyon siya. Wala ho kayo nakakita sa paglipas ng panahon, sa pelikula lang natin nakikita yan, ang kabayo nagkaroon ng pakpak at lumilipad. Ano tawag natin doon? Capricorn ba yan? Pegasus? Tama? Sa Quezon Ave? Yun ba yan? Okay. So, meron na ring mga hayop sa movie na nagsasalita. Tao din na nag-create noon. Wala pa kayong nakita na na leon progressively productive. Wala ho. Tao lang ang hanggang sa pagtanda may nakikreate, may nabubuo. Ganyan ka-powerful ang buhay natin. You are creator. Sabihin niyo sa katabi niyo po, you are creator. Dugtungan pa natin, you are creative. Kaya yung lugar na ito, napakagaling. Alam niyo po, punong-puno tayo ng kagalingan at pagiging creative. Yung may mga tao po, ang galing, ang creative na magluto. Sinasabawan muna bago maggisa. Biro mo sa hotel, tuyo lang, pinaligiran lang ng green na ang mahal. Ano yan? Creative nga Hindi po ba? Yung iba, ang creative sa paglalaba, tinitiklop muna bago sabunin. Dati creative yung mga tao, hindi ba kinukula pa natin para lalong pumuti? Hindi ba may mga ganun po? Sa pagluluto, sa pag-awit. Di mo, ang creative po ni Ellie, ni Karen. Talagang ginalingan Si Mac, ang lupit niyan. Ang dami lumalabas pang galing niyan. Basta lahat tayo, pag meron daw ipinagawa sa iyo na hindi po gagamitan ng creativity, nakakainis. Biro mo si Jeff, halimbawa, ang galing-galing ni Jeff. Ang pinagawa ko sa kanya, magsalansa ng mga kahon. Kahit sino, pwedeng gumawa noon Pero mag-create ng events, na mapapawaw yung mga tao, yun po siya. Hindi ka ginaganahang gawin ang isang bagay nang walang creativity. O sabihin mo sa katabi niyo po ngayon, kaya pa wala kang ginagawa kasi hindi gagamitan ng creativity. Huwag namang maging excuse sa katamaran po yun Huwag gawing excuse po yun sa katamaran. Okay, creative in communication. Nako, Stephanie, napakagaling yan. Creative in building something, architect Arvin Chua, CJ Resio. Hindi ko ma-imagine architect CJ Resio kung ang mga building natin puro hugis kahon lahat. Yung parang kahon lang ng manok. Pumunta ka sa Dubai, grabe yung mga shape nung
Pumunta ka sa Singapore, yung barko, inilagay nila sa kataas-taas-taasan. Ang galing. Creative, meron dito, creative ka in cooking, ano po. Yung nagsisimula ka pala magluto, sunog na agad. Ang creative naman nito, pambihira, itlog na lang ba naman niluluto, nasunog pa. Creative in different ways. Marami naman tao, hindi ko lang alam kung creativity pa rin matatawag ito. Kahit saan po mahiga, tulog, creative. Ang galing! Huwag hindi maisandal sa... Yung mga natutulog sa LRT, ang creative naman ito. May iba din po, nagtatrabaho napaka-creative, nagtatago, hindi nahuhuli. Creative. So, hindi po creativity ang tawag natin doon, panggugulang po yun. Kaya yung mga nagtitinda lang po, nagtitinda, nagagawa pa ng shape yung pongkan, dito, mansanas, ang galing. Nagagawa nilang parang ano po talaga. Basta, ang sarap sa mata. Ang sarap sa mata. Kaya nga alam niyo po, yung panagbebenta po tayo ng product, sometimes presentation is the key. Presentation pa lang, alam mo na kung malinis o marumi. Alam mo na kung may bibilin o wala eh. So, napakahalaga po niyan, creativity. Tingnan niyo po ito, pansin niyo ito sa Bible in Genesis, doon lang po tayo. Ilang beses sinabi sa Genesis chapter 1, pagkatapos sinabi ng Diyos. Pagkatapos sinabi ng Diyos. Pagkatapos sinabi ng Diyos. Pagkatapos sinabi ng Diyos. I think 12 to 15 times. And God says, after this, and God said, and God says, grabe po, no? Pagkatapos sinabi ng Diyos, pag hindi ka marunong magsalita ng salita ng Diyos sa iyong buhay, walang makikreate. Pag hindi ka marunong magsalita ng word of life sa iyong buhay, you cannot create anything. Buwisit naman buhay ito. Ayan, nagkikreate na ng kabwisitan. Ang gulo naman ng bahay nito, lalong gumugulo ang bahay. There is power in words. Lalo na ang word of God. Matuto kang mag-create sa sarili po natin. Matuto ho tayo mag-prophesy ng word of God sa buhay po natin. Matuto tayo mag-prophesy po ng word of God sa pamilya natin, sa karir natin. Pagkatapos sinabi ng Diyos, there is power in speaking the word of God or declaring the word of God. Dalawa lang lagi ang sinasabi natin sa buhay natin, word of faith o word of doubt. Dalawa lang lagi. Yayaman pa kaya ako? Word of doubt. Uunlad ako? Word of faith. Maayos ang pamilya namin? Word of faith. Wala, ganito na lang talaga pamilya namin. Sinumpa talaga kami. Word of doubt. Anong madalas lumalabas sa bibig natin? Word of faith o word of doubt? Ang ganda na sinabi ni God. Wala sinabi si God na pagkatapos sinabi ng Diyos, masira ang buwan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkawatak-watak kayo. Wala ho eh. Ang mga bagay na sinabi ni God is laging ang dulo. Paganda ng paganda. Mami, nandiyan na ba yung copy natin? Wala pa? Okay, sige. So, pagkatapos sinabi ng ating Panginoon, nakita niyo po ba yung creation ni God, progressive? Hindi po nabuo agad ng maganda. Unting nabubuo. Unting gumaganda. Unting umaayos. Tingnan niyo po ito. The more na binababad mo ang iyong sarili sa Word of God, mas lalo kang nagiging creative sa buhay. Sino yung mga creative? Sila po na babad sa salita ng ating Panginoon. Imagine, marinig mo ba naman yung mga promises ni God? And I will give you nations. Wow! Ang laki naman ng pangarap ni God sa atin. Sa totoo lang, tayo lang naman ang minamaliit natin si God eh. Laki-laki ng tingin sa iyo ng Diyos, laki-laki ng pangarap sa iyo ng Diyos. Tayo lang naman laging marunong magmaliit sa ating sarili na hanggang dito lang ako, wala akong magagawa, talagang ganito lang. Ano po? So, yun po yan. Kaya, let us discuss unti-unti, progressively productive. Umuusad sa pamumunga at pag-unlad. This is my prayer to you. Hindi ko nga rin pinapangarap na bigla kang yumaman kasi baka hindi mo kayanin. Hindi ko rin po pinapangarap na bigla kang tumalino baka tayo yumabang, baka hindi natin kayanin.
Mas gusto ko pa rin po yun. Hindi ako naniniwala ako talaga sa instant success. It is a process. Mahirap pag instant yaman. Yayabang ka eh. Sasabihin mo, ganito lang yan eh. Talaga? Kaya mga kapatid, napakahalaga po yung idea ng progressively productive, umuusad sa pamumuga at pagunlad. Hindi nagkataon, ano po na sinabi ni God, God created the heavens and the earth at inisa-isa niya kung paano nilikha ang lahat ng bagay at kung paano nilikha ang mga tao. Mga kapatid, kahit isa lang yung makuha nyo, panalo na tayo, pero napakaganda po, step by step, matandaan po nito natin. So, kung pwede nga lang, magtanong ako mamaya para makabisado nyo po. Ano? So, kahit yung mga ushers natin, worship team, focus ko kayo. Wag muna kayong mag-focus sa ano mamaya ang gagawin natin. Tingnan lang muna natin ito. Okay. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Hindi sinabing nang pasimula, biglang nagkaroon ng langit at lupa. Hindi po sinabing nang pasimula, nagkataon na may lumabas na lupa. Sa isang pagkakataon, bigla na lang nagkaroon ng langit at lupa. Hindi. Sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang liwanag, in the beginning, God created the heavens and the earth. Hindi po yung ang create ni God, iba, ang lumabas, heavens and earth. Kung ano yung create niya, yun ang lumabas. So number 1 principle, 7 steps to, ang number 1 is, keyword lang ang sasabihin ko po sa inyo para mabilis nating matandaan. The keyword is number 1, intention. Sadyain mong likhain ang bagay na sadyain mong gawin ang gusto mong likhain. Be intentional. Hindi nagkataon na nagkaroon ng langit at lupa. Gusto ng Diyos creatin ang langit at lupa. Dahil langit at lupa ang gusto niyang i-creatin, langit at lupa ang lumabas. Hindi ni sinabi niyang nilikha ng Diyos ang langit at lupa at lumabas ay impyerno. Magiging doktor ako at siya ay naging doktor. Uunlad ako at siya ay naging maunlad. In the beginning, God created the heavens and the earth. Napansin niyo po ba, ang paglikha laging nagsisimula sa wala. In the beginning, God created. Ibig sabihin, hindi pa kine-create ang heavens and earth, wala pang heavens and earth. Can I hear amen? Kaya yung mga i-build natin, in a sense, mga bagay na wala pa, kaya gusto mong i-create. Pero kung andito na, bakit mo pa i-createin yan? Hindi na kailangang i-create po yan. Okay. Si Steve Jobs po, kausap niya yung mga yung mga magagaling, mga mahuhusay, na kaibigan niya. Dati kasi ang sagwa ng cellphone kalahati ng cellphone natin, keypad. Naka-steady yung keypad. Alam niyo yung Cherry Mobile, something. Basta, ayan. Dati, steady ang keypad, kalahati yung kinakain. Sabi ni Steve Jobs, sayang ang space. Gusto kong gumawa ng cellphone na walang keypad, yung pagkailangan mo lang siya, doon lang siya lalabas. Sabi ng mga kaibigan niya, pare, malabo yun Mahirap yan. Pero yun nga po, nagkatotoo naman, di po ba? Pagkailangan mo, lumalabas ang keypad. Pag hindi mo kailangan, kaya nga smartphone. Ang mga i-create natin, mga dating wala, pero magkakaroon. Maring wala kang pera ngayon, pwede mo i-create ang pera. Amen? Sino rito walang bahay? Walang sariling bahay. Apartment pa lang. Pwede mo i-create yun. Nag-aaral ka ngayon, estudyante ka ngayon, pero pwede mo i-create ang profession na gusto mong gawin. So, si Steve Jobs po nagawa niya at amazed na amazed yung kanyang mga kaibigan. Meron naman pong dalawang magkaibigan, kung di ako nagkakamali, sa New York, nag-aabang. Wala ho siyang makitang taxi.
Wala silang masakyan taxi. Biglang nag-isip, sabi niya, what if kung magtayo tayo, magbuo tayo ng apps, na yung may mga sasakyan ay pwede ho nating pakinabangan. Doon po nagsimula ang Uber. Ewan ko lang, nakakatawa eh. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung joke. Hanggang ngayon daw po, ang may-ari ng Uber, walang sasakyan. Mababasa nyo po, pag ginugol nyo, from 0 to billion. Ganyan na po kalaki. Anong wala ka ngayon na pwede mo i-create intentionally? We have the power to create by God's grace. Kaya huwag mo lang tingnan yung wala, i-createin mo yung wala ka pa. Can I hear amen? Wala kang asawa? Matulog ka lang, ganun lang ginawa ni Adan eh. Ano po? Pagkatapos bigla na lang na-create, ano po? Hindi, hinahanap din po yan, manligaw ka. Ano po? Okay? Ito daw po yung highly common denominator ng mga successful people. They focus on intention and ignore distraction. Yung mga highly successful, mga mayaman, maunlad na mga tao, lagi nakapokus ang kanilang paningin at atensyon sa mga bagay na gusto nilang gawin, hindi sa mga distractions sa buhay. Hindi po ba tama rin naman, ano po? Ang kalaban natin talaga is focus. Gusto mong yumaman, ano ang pinagagawa mo? Gusto mong umunlad, bakit yan ang mga pinagagawa mo? Lagi kang gimmick-gimmick, puro ka gastos-gastos, wala ka pang ang pera. Gusto makatapos ng pag-aaral, hindi ka naman nagbabasa ng mga books, hindi ka nag-aaral na mabuti. Paano ulad ang buhay natin? Puro distracted tayo. Gusto natin agad lumigaya, umunlad, na hindi nagsisikap at naghihirap. Contrary, this is the number one denominator of all the average people o yung walang masyadong narating. They focus on distraction and ignore intention. They ignore focus. They ignore intention and focus on distraction. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na kung ano yung gusto nating mangyari, tutukan mo. Katulad sa taong ito, gustong-gusto mo makaipon pero browse ka sa Lazada, saka sa Shopee. Ano yun? Distraction po yun. Kahit ayaw mong bumili, mapapabili ka. Natutuwa nga po ako, may Gmail po ako eh. Parang sinabi ni Shopee, I miss you, Loy. Talaga? Buti pa si Shopee namimiss ka. Ano po, yung ang galing nila, marketing strategy, ang lupit. Pag hindi ka na umu-order, I miss you. Ano po? Kulang na lang sabihin, I need your money. What is the meaning of intention? Para lang po, mas madali po sa atin. Intention is anything that moves the needle in your favor in your life. Ang word na intention is any favor na tumutulong para mabuo ang pangarap mo at gusto mong gawin, ang tawag doon, intention. Move the needle is idiom. It is an idiom po, meaning it is an expression that refers to an action that is powerful or significant enough that the impact from that action is felt and that the action itself will not go unnoticed. When you move the needle, you're basically making a noticeable impact. Kaya meron po ako tinuturo dati sa mga leader, ang Monday, move the needle Monday. Ang Tuesday, top Tuesday. Gawin mo yung Tuesday na kung saan ka nahihirapan. Wow Wednesday, gawin mong mainam na mapapawap ang mga tao. Throwback Thursday, yung mga naiisip mo dati na hindi mo na isa katuparan, balikan mo lang. At Friday, finishing Friday. Pag may Friday, natatapos mo na yung marami pong bagay. So kaya mga kapatid, napakahalaga po. Tingnan pa natin to. Okay, yun muna po. Number 1 is intention. Sabi natin lahat ng malakas, intention. So huwag natin itong kalilimutan. Tingnan nyo po ang gandang inspiration nito, no? Pag meron ka na, hindi mo na alalahanin. Hanggat kapos tayo sa pera, alalahanin mo yan. Hanggat hindi ka malusog, aalalahanin mo ang health. Lahat ng wala ka pa, aalalahanin mo. Pero kapag mayroon ka na, hindi mo na siya ditong aalalahanin pa.
Minsan, hindi ako natutuwa po sa mga ganito. Sasabihin ng mga tao, di man mahalaga ang pera. Ang nagsabi, yung walang pera. E di, ginajustify niya lang yung sinasabi niya. Kahit naman walang pera, okay lang eh. Ang maganda magsabi niyan, sila Henry C. Alam niyo, kahit mayaman kami, gusto kong sabihin sa inyo, hindi ganun kasing halaga ang pera. O, di ba? Pero sabi, wala namang, di naman mahalaga, may sarili kayong bahay, siya nangungupahan. Kung may pabahay ka, minsan, ginajustify natin yung wala tayo para maano po, yung ano ba tawag dito, ma-establish kung ano mang meron tayo. Mali po yun. Sa church, okay lang kahit maliit ang simbahan. Magpalaki ka muna. Kung sila Peter Tanchi nagsabing, alam nyo, okay lang kahit maliit ang simbahan, basta nagtatapat tayo. Pero kung hindi ka lumalagot, ang liit-liit mo, ginajustify mo lang. Yung mga bagay na walang nangyayari sa buhay natin. Amen po ba tayo doon? O, sabi mo muna sa katabi mo, huwag i-justify. Be intentional. O, number 2, tingnan natin. In the beginning, God created the heavens and earth. Ang sabi nito, ang lupa ay walang anyo at walang laman at binabalot sa kadiliman ang kalaliman. And the earth was void, empty, and full of darkness. Nung create ni God ng heavens and earth, wala pa, dilim ang bumabalot sa kalaliman. Walang hugis, walang anyo. Ito yung pangalawang key natin. Pag meron kang ginawa, pag may intention ka at may ginawa ka, ito na ang kasunod, the word disruption. Disruption. Pag may problema kang kakaharapin, sa iyong gagawin. Pag meron kang sinusubukan, may problema kang kakaharapin. That is normal. Sa mga nagbi-business, normal na gumastos. Gastusan mo muna ba, mamuhunan ka muna bago ka kumita. Wala po yatang business na kita agad, saka later na lang tayo mamuhunan. Kahit yung health natin, mamumuhunan ka para ka maging healthy. Even sa pamilya, if you want to establish good family, you will invest. Hindi pwede pong hindi ka gumagastos. Kaya nga po, ang ganda-ganda lang nito, totoong may mga word na disruption. That is normal. Kapag tama rin yung ginagawa mo, may mga disruption at sign niya na tama ang ginagawa mo. Kung nagnenegosyo ka at nahihirapan ka na, welcome to the world of business. Alam niyo ho, napilitan po ako as a pastor na kahit paano po mag-establish din ng maliit na business para mas lalo kong maunawaan. Ang dali palang gumawa ng product, ang pinakamahirap, marketing. Magluto ko ng siomay na mag-siomay. Kahit ba, alam sila Jeka, kahit siguro 10 balde, 10 drum na siomay, isang araw kaya nilang gawin yun Ang mahirap, ang tanong, paano natin ito ibebenta? Ay baka mas mauna pang mabenta si Kit kung kaya sa siomay Hindi ba? Madaling gumawa ho ng product, pero yung marketing, ang hirap. Kaya alam nyo, na-appreciate ko ngayon yung mga nagnenegosyo, yung mga may mga sinisimulan, ang hirap pala ng ginagawa nyo po. Kahit po sa tao, humanap nga kayong tao na kapag pumasok, napakabait at tapat. Yung hindi tinotopak, meron po ba kayong makitang ganyan? Isa na lang, nag-aaway pa Isa na nga lang yung tao mo, nakikipag-away pa sa sarili. Buwisit na buhay ito, buwisit na buhay ito. May problema kang kakaharapin. So, tingnan natin, disruption, definition, disturbance, or problem which interrupt an event, activity, or process. Gusto mong lumusog? Gusto maging healthy? Pumunta ka sa gym. Nag-gym ka ngayon. Nagbayad ka pa sa instructor. Pag uwi mo sa bahay, hindi mo maigalaw ang katawan mo. Para kang nakomatos. Ngayon, sabi mo sa sarili mo, ang sakit palang mag-gym. Para ako natrangkaso, hindi na ako babalik. Tawag doon, disruption. Masasaktan ka, mamumroblema ka, pero diretso lang. Nung create ni God, empty, void, and full of darkness. Marami kang problemang kakaharapin na hindi mong naunawaan. Kaya nga ngayon, ma-appreciate mo lalo yung boss mo Ikaw pagkatapos ng 5 o'clock, pwede ka nang mamahinga, pero yung boss mo, nagkakalculate pa rin kung may kita, kung may pampasweldo. Pag nagkamali ka, hindi naman ikaw magpapasweldo yung boss mo pa din Kaya mahirap po talaga yon. So, number 2 is the word disruption.
pag may ginagawa ka, pag may intention ka, ang kasunod na mararanasan mo, disruption. Pero wag kang titigil. Kasama yan. Iba ko kasi pa nagka-problema, ang solution, isara. Isara. Mag-quit. Mag-quit. Sayang naman yung lessons na natutunan mo. Ano po kung hindi natin ito ipagpapatuloy? O number 3. So ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman ng kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos. Samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. So ano po yung lesson natin dito? After ng intention, ang pangalawa, disruption. Ang pangatlo is the word inspiration. Kapag nahihirapan ka na, ang hahanapin mo, inspiration. Kung dito po, and the Spirit of God move upon the waters, yes, walang laman yan, walang anyo yan, puno ng kadiliman yan, pero may Espiritu ng Diyos na nagpapabago, na tumutulong para magkaroon ng kulay, magkaroon ng anyo, magkaroon ng progress, inspiration. Sabihin natin lahat ng malakas, inspiration. So, kailangan po natin ng inspiration po, pero, ba't parang may mga echo? Ang inspiration po natin, again seek a source of inspiration. Ang inspiration na tinutukoy ko po, hindi po yung pag-estudyante nahirapan sa pag-aaral, magjojowa, yung ganyan. Hindi po inspiration yun, consumption po yun. Biro mo, pan-date lang, wala kang pambaon eh. Pagkatapos ang hirap, di po ba? So, ang kailangan natin, inspiration. And the Spirit of God move upon the... Punta ka sa lugar na mabubuhayan ka uli ng loob. Kaya nga meron dito, nawawalan ka ng pag-asa, pero habang nakikinig ka ng message na ito, muli ka nabubuhayan ng pag-asa. Sinasabi ng Holy Spirit, kinukunbi ka ngayon, may pag-asa, merong mangyayari, basta magpatuloy ka lang sa buhay. Punta ka at makipag-usap ka sa mga I don't know kung paano kayo na-inspired. Ako po kasi, malaking bagay po sa akin yung panunod sa mga YouTube. Pakikinig ng mga podcast, pagbabasa ng mga books, na-inspired po ako. Hindi po kumpleto ang araw ko kapag hindi po ako nakapanood ng mga inspirational. By the way, ang motivation outside, po yan Pinakamaganda daw po is inspiration. Yung sa loob mismo, naunawaan mo, na-inspired ka. Kaya nga the Bible is the written, talaga inspired word of God, ang Bible pa rin. Sige nga, JB, kahit a minute lang. May napanood lang po ako na ganito, pero gusto ko lang ipanood po sa inyo. Let us watch this, saglit lang po. Para ma-inspire tayo, lahat ng may sinusubukan, lahat ng may nahihirapan, lahat ng may gustong gawin sa buhay, na dumadaan sa mga disruption, sa hirap, struggles, congratulations pa rin kasi you're on the right track. Okay? Pag ready na po, go tayo. Go na tayo, JB? Sige po. Saglit lang to. 1 hour. Tandaan nyo, kung nasaan man kayo ngayon, kung sino man kayo, may pag-asang magbago buhay nyo. At sana, mahalin po natin ang failures. Mahalin po natin ang problema. Sino ba kasi nagsabing kalaban natin ang problema? Ang problema, kakampi natin. Walang naging successful na tao na hindi nahirapan. Walang nagsasalita dito sa harap na to na hindi nagutom nung nakaupo dyan. Puyat, pagod, rejection, nginingitian lang namin yan. Bakit namin nginingitian? Kasi alam namin, magbabago buhay namin. Huwag kayong matakot madapa. Huwag kayong matakot mahirapan kasi part siya ng growth. Second part, love ko, ginagawa ko. Kaya nga kung nahihirapan ka, bakit ka nahihirapan kung mahal mo ginagawa mo? Pakibigay natin sa Panginoon. Grabe yun, Ang sarap naman pakinggan ito. Kala mo yung mga nagtagumpay, di nahirapan, Kala mo yung mga umangat sa buhay, walang pinagdaanan. Guys, ang dami lang pinagdaanan. Hindi mo lang katulad, sumuko ka kasi saka wala kang subukan, saka hindi siya nalang takot, katulad natin. Bakit kapag nag-quit ka ba, may magandang mangyayari sa buhay natin? So, ang ganda-ganda lang po, I-expose mo yung sarili mo sa mga taong lalo kang mai-inspired.
May mga tao talaga, pagkausap mo, guguho talaga ang mundo mo eh. Yung may pangarap ka, biglang nawawala, parang magician to ah. Pero napakaganda yung parang gusto mo na sumuko, pero pag nakausap mo ang taong yon, nabubuhayan ka muli ng loob. Alam niyo po ba, sabi rito, Psalms 1:3, ang katulad niya isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa, na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon, magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Alam niyo po bang ang puno, hindi po tumataas sa isang direksyon? Tingnan niyo po ito. Wala pong puno na tumataas lang basta. Ang una, kailangan mo munang lumalim bago ka tumaas. The deeper the roots go, the taller the tree can grow. Kaya nakakatakot eh. Yung umangat ka, hindi ka matured. Yung maman kang mabilis, pero hindi ka dumaan sa process. Hindi ka tatatagpo. Mawawala din po yun. Kaya nga nakakalungkot po may mga taong pinaghirapan ng magulang yung maraming bagay, pero hindi naturuan ng anak, ang anak po ang umubos, yung second generation. Mga hindi naturuang magsikap, magtrabaho, taga-ubos po yan ang pinagsikapan para umunlad ang buhay. Sana wag mangyari po sa atin yon. Kung gusto nating umangat, tumaas, magpakalalim muna tayo. Mag-aral tayo, matuto tayo, magsikap tayo. Hanggang sa mabuo ang grit sa puso natin, passion and perseverance. Wala na makapagpapahadlang sa akin. Wala na makapagpapaatras sa akin. Hinubog ako ng Diyos sa hirap. Hinubog ako ng Diyos sa pagsusumikap. Alam ko na ngayon, walang madali. Wala po talagang easy sa buhay. Pero pwedeng pagtiyagaan, pwedeng magsikap, pwede talaga magpatuloy. Malakas nga ho muna uling palakpak para sa Lord. Okay, what is number 1 na tinalakay natin? Intention. Number 2, disruption. Number 3, inspiration. Number 4 is this. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Number 4 principle is the word illumination. Lahat ng darkness is a form of ignorance. Lahat ng darkness ay kumakatawan sa hindi mo pa alam. O, quote ko lang po, sabi ng aking asawa nung nag-sermon siya, hindi ka magtatagumpay sa mga bagay na hindi ka sanay. Hindi ka magtatagumpay sa mga bagay na hindi mo pa alam. Much better go and learn better. Pag bumuti ka, mas lalong umaangat ang buhay mo. Oo, totoo yun. Kabataan ka, malakas ka, magagamit mo yung strength mo, pero at the end of the day, habang tumatanda ka, tumatalino ka. Tingnan niyo po ito, the wise man's eyes is in his head, but the fool walketh in darkness, and I myself perceive also that one event happened to them all. Meaning, the wise man's eyes are in his head. Ibig sabihin, ang mga tao daw po na lagi ang pinagagana lang ang mata, darating ang pagkakataon, magiging matatakotin tayo. One of the greatest gift na pinagkaloob ng Diyos sa atin is imagination. Imagination. Everything created twice. Sa mind mo na nakikreate bago natin gawin ng isang bagay. Eto nga si Helen Keller, bulag nga ito pero ang dami niya na-accomplish sa buhay. Sabi niya, security does not exist in all of nature, neither the Son of Man. As a whole experience it, life is either a daring adventure or nothing at all. Hindi ba? Kung wala kang sinusubukang magandang bagay, walang kwenta ang buhay. Ang walang sinusubukan at hindi na-excite sa buhay, wala kang sinusubukan. Hindi ka nga nahirapan, wala namang masaya sa buhay. Kaya nga ang saya-saya kaya yung pagdating ng bandang huli sa buhay natin, tapos lahat ng hirap at pagod kapag naabot at nagawa natin ang isang bagay. I want you to, isulat natin to or picture natin, doubt is created in the eyes, but faith is created in the ears. For we walk by faith and not by sight. 2 Corinthians 5:7. Faith comes from the hearing the word of God.
Dito nabubuo ang pananampalataya sa pakikinig sa sinasabi ng Diyos. Pero, ano ba naman yan? Bagsak ang stock market. Ano ba yan? Ang taas ng inflation. Ano ba yan? Pamahal ang bilihin. Pag laging ang tingin mo ay sa problema ng mundo, hindi ka tatalino at aasenso. We should use our imagination. We should apply the Word of God. Kaya yung the word na illumination. Alamin mo yung hindi mo alam. Aralin mo yung hindi mo alam. Nakakatuwa nga po ngayon kasi, kinukwento kasi sa akin ng magulang ko dati, grade 6 ka pa lang daw, pwede ka na maging teacher eventually. Pero ngayon, pag wala kang masteral, hindi ka pwede magturo, which is true, which is tama naman, which is dapat naman. Kasi anong i-impart ng isang teacher kung hindi po talaga siya nag-aral mabuti? Lalo po ang mga bata, 1 to 7 is very foundational. And at the age of 5, sabi po ni Pastor Erwin McManus, at the age of 5, lumalabas ang pagiging genius ng bata. Kaya at the age of 5, kung hindi mo siya pinag-aral mabuti at pinaturoang mabuti, ang bumobo sa bata ay ang matatanda. All children are genius. Pero how we develop is nasa atin po talaga yon. So kaya yung word na illumination, napakahalaga. Alamin natin, pag hindi bumubuti ang buhay mo, hindi ho tayo aasenso. The more na may nalalaman ka, the more na may natutuklasan ka, the more na may na-apply ka, napakabuti para po sa atin yan. Nakakalungkot po, marami po mga Pilipino, minaster ang kahirapan. Sanay na kami sa hirap. Sa yaman, sanay ka? Hindi pa po. Sanayin mo yun. Ang sarap kaya yung inaaral po natin ay yung hindi pa natin alam. Kaya maraming tao matatakutin, hindi alam. Maraming mga tao ninenervyos, hindi alam. Kaya nga ang sarap po, kumangarap na lang din tayo. Sana sa pamilya natin may isang lawyer, may isang doctor. Hindi po ba? Kasi pag wala kang alam sa law, ibubuli ka ng mga taong sanay sa mga demandahan Hanggang sa kikilan tayo. Nakakainis po yung ganun. Pero kung may alam ka, hindi ka maloloko. Kung may alam ka, hindi ka madadaya. Amen ho ba tayo doon? Tingnan mo nga yung katabi nyo po kung may natututunan pa o itigil na natin to. Ano po? Okay? So, illumination. Ano po? So, doubt is created in there. So, huwag kang tingin ng tingin sa problema. Basa ka ng Word of God, titindi ang ating pananampalataya. Minsan pa malakas sa palakpak para sa Panginoon. Okay, nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti. And God saw the light, and it is good. Number 5 principle, the word celebration. Halimbawa, gusto mo makaipon, ang unang hakbang mo, nag-ano ka, papunta ka sa bangko po, talaga nag-apply ka ng ATM. Celebrate success. May ATM na ako. Laman na lang ang kulang. Meron na akong passbook. Pera na lang ang kulang. Okay lang yun. Unang ginawa mo, gusto mo makabalik sa pag-aaral, nag-inquire ka uli sa school, celebrate small victory. May nangyari, may umusad. Kapag hinintay natin, may malaking mangyari, hindi inintay ni God lahat makreate bago nyo sinabing, it was good. It is good. It is very good. Hindi. Nagkaroon pa lang ng liwanag, sinabi niya na mabuti, ang galing. Let us celebrate. Ipagdiwang ang maliliit na natapos at nagawa. Okay? May building permit ka na. Thank you, Lord. Let us celebrate. Ano po? So, business permit, okay lang din po yun. Nakapagbalik kayo uli ng cell group, nakapag-gather uli kayo ng life group ninyo. Let us celebrate. O sabi natin lahat, let us celebrate. Kaya lang, sinasabi natin ito, hindi tayo masaya. Let us celebrate. Tayo lang nagse-celebrate na walang kaano-ano ang mukha. Ano po? Kailangan pag sinabi natin, let us celebrate. Ano po? Kayo po pag may na-accomplish, paano nyo po tinitreat ang sarili nyo? Sino po rito kapag may maganda nangyari sa'yo, bili ka ng bili ng bra? Ginagawa mong face mask. Ano po? Meron po kaming kilala po sa Palawan. Siya naman baligtad, pag nade-depress, bili ng sports car. Lupit naman pala nitong ma-depress. Ano po? Biro mo, ang pet niya parang si Chavit Singson, tiger. Manok ang kinakain po, mang inasal. Kayo
po, ano yung ginagawa nyo sa sarili po natin kapag may na-accomplish tayong isang bagay? Ako po, simple lang. Pag may na-accomplish po akong isang bagay, diba, nakapag-walk po ako ng at least 5 times, ititreat ko po ang sarili ko ng pinakamasarap na goto sa obrero. Yun lang ho talaga. Ang babaw po ng kaligayahan ko. Bili ko ng t-shirt na puti. Ganun pa po ang gusto ko. Basta masaya po ako eh. Kasi kung halimbawa, ambisyo ko talaga pa nagtatagumpay ako, namimili ako ng bahay at lupa. Eh, wala tayong pambili. So ang point natin is, treat mo naman ang sarili mo. Treat mo naman ang sarili mo. Hindi yung napakatipid mo pagkatapos wala na nangyari sa atin. So celebrate your progress. Celebrate your progress. Wow, kahit pa paano, may marami na tayong alam ngayon. Hindi na katulad ng dati na wala tayong alam. Kaya sabi nga natin, dati po, sana natutunan ko na to. Alam nyo, kaya ako naiinggit po, in a sense, lumaki po ako sa church na hindi ito pinag-uusapan. Parang laging ang mindset, okay lang na mahirap, basta Christian. Okay lang na nangihingi, at least Christian. Ganun po ang orientation ko po. Kaya ho, hindi rin tinuturo na magtrabaho, o kaya hindi tinuturo na mag-aral, yung ganyang bagay. Sige lang. Pero ngayon po, natutuwa na po ako sa church na pinanggalingan ko po. Marami nang tapos ng pag-aaral, pero ang nalulungkot lang ako, mga tapos na ng pag-aaral, ang lalim pa rin ng poverty mindset. Biro mo magte-training, kung saan-saan sulok, ginagawa yung training. May pera na nga kayo, ba't hindi kayo magpunta sa isang lugar naman? Hindi po ba? So, sabi natin lahat, celebrate your progress. So, ito po yung pang-5, 2 na lang po, 2 na lang. Sino makakahula ng pang-6? Malamang multimedia. O number 6, tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng unang araw. Number 6 is the word distinction. Iba ang araw, iba ang gabi. Iba ang taglamig, iba ang tag-init. Iba ang kahirapan, iba ang kasaganaan. Iba ang babae, iba ang lalaki. Iba ang bata, iba ang matanda. Hindi ginawang mas magaling ang lalaki kaysa babae. Hindi ganon ang basahin niyo po sa Bible, hindi sinabang ginawa ng Diyos na mas magaling ang lalaki kaysa babae. Hindi rin sinabing ginawa ng Diyos na mas matalino ang babae kaysa lalaki. Ang maliwanag na pagkakasabi, ginawa ng Diyos ang lalaki at babae na magkaiba. Ginawa ka ng Diyos na iba para maging kakaiba. Anong kaibahan mo? Praise movers. Lahat kami sumasayaw. Pero anong kaibahan ni Jade? Anong kaibahan niya? Lahat kami kumakanta. Ano ang kaibahan niya? Eto, hindi lang kumakanta. Meron pa itong ibang pinagkakaabalahan. Pinanganak kayo 8, pero ano ang kaibahan mo? Yung mga kapatid mo hindi nagsikap, pero ikaw nagsikap ka. Gumawa, maging kakaiba ka para makagawa ng kakaiba sa iba. Kasi kung same lang din naman tayong mahirap, same lang din naman tayo na walang pinag-aralan, same lang din tayo na walang-wala, paano tayo magkakatulungan? Kung lahat sa atin walang pinagtapusan, anong pwede nating itulong sa isa't isa? Ginawa ka ng Diyos na kakaiba para maging kakaiba at gumawa ng kaibahan sa buhay ng ibang tao. Pare-pareho tayo nakarinig, pero anong kakaiba na mangyari sa iyo? Ano yung distinction mo? Ito ang liwanag, ito ang gabi. Distinction. Kaibahan. Bakit sabay-sabay lang kayo nag-cell group? Pero yung kasama mo sa cell group, napaka-unlad. Bakit masyadong kakaiba ang buhay niya? Alam niyo po, ito yung gusto ko po tinatawag natin distinction. Sobrang ganda na ang buhay mo, maaring magkakapatid kayo, pero kakaiba ang buhay niyo. Mas lalo kayo magkakatulungan, mas lalo nating mabebless ang bawat isa. Ano ang pwede mong gawin sa iba na kakaiba? Thank you, Jesus. Sige nga po, let me ask yung keyboardist natin as I declare po itong 7 bagay. Create distinction. Create distinction.
Ang kaluwalhatian ng mga kabataan ay ang kanilang kalakasan at ang kagandahan ng matatanda ay ang ulo nilang may uban. Sino po rito ang may puti na ang buhok nila? Yung pang nagparalor sa Jollibee, magdala ng puting buhok, palagi kang nananalo. Yung ulo mo yung dinadala. Ano po? Alam mo, ibig sabihin lang dyan, oo, kabataan, ang strength mo ngayon, ang uniqueness mo, malakas ka. Pero matatanda, mas matalino kaysa sa iyo. Sana habang tumatagal, nababawasan man ang ating lakas, mas lalo tayong tumatalino, mas mahusay ka ngayon. Mas magaling ka ngayon. Sana okay lang yung kahit hindi ka magaling, nakakatulong ka naman. Pero na-imagine mo na ba, mas makakatulong ka kung mas mahusay ka, kung mas magaling ka, kung may mas naabot ka. Imagine kung may 10 tayong doktor sa loob na ito. Grabe, pagod na pagod si Dr. Jad during pandemic natin. Halos sa kanya lang lumalapit, buti na lang may mga nurses din tayo na nag-a-assist. I pray magkaroon na rin po tayo ng lawyer. Magkaroon po tayo ng mga inventors. Magkaroon tayo ng mga magagaling na teachers. Sarap mangarap po, sobrang mangarap, po? Distinction, okay? Ito po yung huli natin, tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Ito na po, nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng unang araw. Ang Roman calendar daw nagsisimula sa sun. Ang Jewish calendar nagsisimula sa moon. Ang Bible, lagi nagsisimula sa gabi pagkatapos sa araw. Tingnan niyo po ang creation lahat sa gabi pagkatapos sa araw. Lastly, preparation for the execution. Ang iyong ngayon ay nagsisimula kahapon. Ang 2024 mo ay nagsimula at paghahanda noong 2023. Ang 2025 mo na mangyayari ay ang kung ano ang gagawin mo sa 2024. Kung wala kang tinanim ng 2023 pababa, wala tayong aanihin ng 2024. Wala rin tayong aanihin sa 25, 26, 27 kung wala tayong itatanim ngayon. Ang bukas mo ay nagsisimula ngayon. Ang ngayon mo ay nagsisimula kahapon. Kaya napaganda pala yung gabi pa lang, pinaplano mo na kung ano ang gagawin mo sa next day. Ano ang gagawin mo next day? The best time to prepare for today is last night. Last night. Ano yung gagawin mo? Sinusulat mo na. Hindi gumigising ka, ano kaya magawa? Hanggang sa wala naman talaga tayong na-accomplish. And how about this one? Your evening should be preparation for your morning. Then you will have a great day. Do you want to have a great day? Planuhin mo sa gabi pa lang. Planuhin mo pa lang sa gabi. Ngayon pa lang mga kabataan, planuhin mo na ang future mo. Ang panalangin ko sa iyo, bago ka mag-asawa, you are professional. Kung pwede nga lang may bahay ka na at lupa, para kapag kinasal kayo, nakaka-proud naman, hindi yung tatrabahunin nyo pang matindi. Pero sige, andyan na tayo, paghandaan mo naman ang mga magagandang bagay na nakikita mo in the future. Today is preparation for tomorrow. Kaya mga kapatid, this is 7 principles. Natatandaan nyo pa ho? Number 1, intention. Disruption. Pag may disruption na, inspiration. At lalo kang ma-inspired pag may illumination. Ano po? Celebration, illumination, distinction, nagka-rumble-rumble na, and execution or preparation. Lahat po tayo. Maganda po tayo. Hindi pa naman tayo kukuhanin ng Panginoon eh. Prepare po tayo. Tayo tayong lahat. Thank you, Jesus. First Fruit Festival. Biro mo, ang sarap, mag-first fruit tayo, na paghahandaan nating mabuti. Maaring sa atin, saan ko kaya kukuhanin ng pang-first fruit ko? Hindi tayo po handa. Kaayoko naman po maging kabigatan nyo po ito. Gusto ko po yung first fruit natin in the future. Ang saya-saya natin ginagawa because we want to help other people. Biro mo, through your first fruit, may makapagpapaaral. Through first fruit, may maitatayo tayong building ngayon or office sa Matantubig.
And your first fruit, ibibigay po natin sa mga outreaches as a seed money nila for this 2024. Can I hear amen? Last Friday, naka-attend po kami ng aking asawa po doon sa Philippine, hindi po kami kinasala, baka akala nyo kinasala naman kami. Sa Philippine Marketing Association, tinuro ko lang yung Agoras, site nila, nakita ko lang, nahagi po pala yung picture din namin. So this is an Oscars of marketing. Ina-awardan yung mahuhusay, yung mga Rockwell, iba't ibang business. At ito po yung mga awardees. Isa po dyan na na-awardan ay si Sir Derek. Ang award niya is Most Outstanding Achievement in Entrepreneurship in a Large Scale. Noong nag-PPM na po si Sir Derek sa akin, sabi niya, Pastor, 23 years. 23 years of tears, frustration. Hindi madali. Nagsimula po siyang magbenta ng product ng iba Baterya, lubricant oil, ng mga sasakyan kasi meron talyer yung tatay niya. Pero nagsimula siyang gumawa ng sarili niyang produkto. And after 23 years, eto na po siya. Yung award po na yan, minsan lang ibinibigay. Hindi na mo mauulit kasi ito ka na ngayon. Pero very surprisingly lang din, 1, 2, 3, kilala niyo po yung si Carl Balita? Lagi nagbabalita. Hindi, yung review center. Ang galing. Yung pangatlo, Joey Espiritu, ang business niya, nagpaparenta lang ng tent. Dumating ang pandemic, patay ang negosyo. Sino gagamit ng tent? Pero in every calamity, there is always opportunity. Ang mga hospitals, kailangan ng tent sa labas para i-cater ang mga may COVID. Nanalo to sa small scale, pero ang dami niya pong binebentang tent, rental din, pati na sa ibang bansa. Lagi niya sinasabi, start small, dream big, act fast, o move faster. Alam niyo po, ang common denominator ng mga taong yan, nagsimula rin sa wala. Inawardan dyan mga taga-Lasal, taga-PUP, RCBC. Nakasabay ko pong kumain yung isang matanda. What is your business? Sabi ko lang, Kingdom business. Pagkatapos ba may mga sinasabi niya sa akin, tango lang ako ng tango, kahit hindi ko alam. Pero nandun po kami ni Pastor Elena, nangangarap ako. Hindi ba? Yung nararanasan nila, hindi ba tayo dapat yan? Darating ang pagkakataon, no offense po, no offense please, no offense to. Wala akong balak pong no offense po Narinig ko lang din po sa kanila, sa mga ibang kausap natin, may term sila na tinatawag, negosyong in-check. Basta kapag magnegosyo lang, wala nang pangarap na lumago, walang pangarap ayusin, walang pangarap paunlarin, basta may kinikita, okay na yon. Pero ang mga taong ito, ang common denominator nila, yung maliit, pinagbuti nila. Yung kaunti, sininop nila. Napakahirap makapasa po dito. Pero nangangarap ako, may taga-praise na awardan po sa Agora Awards. Kasi pinagbuti mo yung ginawa mo. Kasi pinaghusay mo. Nung tinatanggap ni Derek yung award, nasa likod lang po ako. Pero ang sarap pumalakpak sa tagumpay ng iba. Ang sarap palakpakan yung mga taong nagsisikap. Ang sarap palakpakan ng mga taong may malaking pangarap na hindi sumusuko kahit maraming disruptions. Hindi umayaw kahit maraming problema. Amen. Sino rito ngayon gusto mo maging mabunga, productive at fruitful? Amen? Ikaw yun. Because you have a big God. You have a big and great God. Let us worship nga po. At habang nagwo-worship tayo, gusto ko pong makita nyo yung magandang ginagawa ng Diyos sa inyo pong buhay.
Hallelujah. Next Sunday, prepare tayo. Napakaganda po nito. Sige po, sobrang lang ako na-touch talaga sa paglilid ng worship team natin. Ano po? Ito yung mga young generation. Ito yung mga susunod na mga worshipers natin. Hindi tayo papayag, basta lang sila kumanta. We will invest to them, magsasanay sila para humusay lagi, gumaling, because God deserves our best, our excellence. Can I hear amen? Sige po, awitin po natin ang awiting to. Just, sabi ko, kaya may lyrics, kahit sabayan mo lang, kahit hindi ka marunong kumanta, habang tayo po ay nagwo-worship, mag-i-illumine ang Holy Spirit at i-impart niya ang maraming bagay na gusto niya na matapos mo at magawa mo. Come on, let us worship the Lord. Let's sing. Habang hindi karapat-dapat pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Let's sing. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, come on, let's sing. Habang hindi karapat-dapat pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Come on, niyakap mo. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsay di nabahira ng kabanal at kalwalhatian. Salamat sa subdulang biyaya mo. Come on, let's worship the Lord. Thank you, Jesus. Ang walang salang manunubos at tumako ng parusang nararapat sa akin. Sing, anong habag? Ano nga ba sa tulad ko'y gawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin? Niyakap mo ko sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kaya. Niyakap mo! Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kaya tumbasan. Oh Diyos ng katarungan, di na bahira ng kabanalan. Salamat sa subdulang biyaya
ay di na bahira ng kabanalan. Thank you, Jesus! Salamat sa sukdulang biyaya mo, oh Diyos. Hallelujah. Oh, kaysa aking mga pagkakasala, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Come on, let's worship Jesus. Hallelujah. Let's sing hallelujah! 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 Oh! Hallelujah! 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 Oh, let's sing! Hallelujah! 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 Oh, hallelujah! 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 Wala kang katulad. Let's say, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Let's sing! Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, come on! Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Thank you, Jesus! Come on! Wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama, o aking Ama. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang
na, wala kang katulad, wala na ba? Ikaw ang Diyos. Sa habang panahon, wala kang katulad. For the last time, let's sing. Wala kang katulad. Come on. Wala na. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Thank you, God. Napakagaling ng Diyos. Napakagaling ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Sa mga narito ngayon na may inilaban kang isang bagay, inaral mo isang bagay, kahit nahirapan ka, congratulations, sinamahan ka ng ating Panginoon. Sa mga may ipinagpapatuloy ngayon dito, kahit nahihirapan ka, pero dumidiretso ka lang, kahit maraming pagkadapa, tutulungan ulit tayo ng Diyos na makabangon. Sa lahat ng mga gustong may simula na gawin, planuhin na ho natin. Kasama natin ang ating Panginoon. Habang umaawit tayo, ito yung ini-impress lang ni God sa akin. Marami pang pwedeng aralin. Marami pang pwedeng matuklasan. Marami pang pwedeng tapusin. Yung feeling natin na baka late ka na, baka huli na ang lahat, hindi po. Napakagaling ng Diyos, napakayaman ng mundong pinaglagyan sa atin ng ating Panginoon. It's about time. Ang kailangan na lang, kumilos tayo. And I believe very timely, kasi this coming Sunday is our first fruit offering. Ganito lang, ang first fruit offering natin, minsan isang taon, ini-encourage natin kayo, magbigay ng more than your tithes. More than your tithes. Pagkatapos ibibigay po natin ito, sabi ko nga po sa inyo, sa abutin ng pangarap, sa itatayo nating church building, at sa mga outreaches natin. Pero kung inalagay sa inyo ni God, ano po, is sa area po ng abutin ng pangarap, walang problema po yun. Pwede nyong hatiin sa 3, pwedeng sa 2 lang, kung ano ang inilalagay nyo. Wala po tayong naipamigay pa na sobre, pero you can make your own sobre din po. Ihandaan nyo po, katulad na ginawa natin dati. At Lord willing, mag-uusap pa po kami ng team, pwedeng ilalagay natin ito sa mga beneficiaries na gusto nating matulungan. Mga kapatid, ang isa sa pinakamasarap, pag nagtagumpay ka, yung pagbibigay. Kasi matapos mong matanggap ang maraming bagay, ano ang kasunod pa na gagawin mo? Again, success is not about what we accumulate, ano yung ating natanggap, but kung ano ang ating naibigay. Thank you so much. It will be a festival of first fruit. Gagawin natin itong masayang-masaya. Hindi kabigatan, hindi po kalugihan, kundi masaya natin gagawin ang pagbibigay natin sa Panginoon. Taas natin ang 2 kamay natin. Kayo na gusto nyong maging mabunga ang inyong buhay dahil ang dami mong gustong matulungan. May mga nilalagay ang Diyos sa inyong puso na gusto nyong suportahan. Panginoon, thank you so much. We love you. And the manifestation that we love you, O God, is how we treat people, how we serve people, how we help them, Panginoon. Maraming salamat dito sa Praise Church. Tinuruan niyo po kaming magbigay, hindi lang po dahil may matatanggap kami, kundi lalo kaming makatutulong. Marami magpapasalamat sa iyo po, O Diyos.
at hindi mo pagkukulangin ang bawat pamilyang narito. Panginoon, meron po dito, may mga gustong subukan, samahan nyo naman po sila at bigyan ng tapang. Meron man po dito, may mga panibagong venture na gagawin, Panginoon. Samahan mo ang kanilang paghakbang, Panginoon. I-affirm mo ang kanilang puso that you are with them. That you are with them. Marahil dito walang masyadong puhunan, pero may maliwanag ka na pinagagawa. You will provide all their needs, O God. Panginoon, salamat, salamat. May matinding manifestation, may matinding breakthrough na mangyayari sa 2024. Thank you so much, O God. In Jesus' name, amen at amen. Malakas sa palakpak, ibigay natin sa Panginoon.